Ang sinusitis condition ay ang pamamaga ng sinuses na itinuturing ng Western medicine bilang autoimmune reaction o bunga ng allergies, fungi, bacteria o viruses. Samantalang sa naturopathy, the healing galing way, ay tinutukoy ang sinusitis bilang reaksyong nangyayari sa sinuses dulot ng naipong lamig sa naturang bahagi. Walang pinipiling kasarian o edad ang pagkakaroon ng karamdamang ito. Ilan sa mga sintomas nito ay ang pakiramdam na parang laging may sipon, humihinang pang-amoy, pagkakaroon ng halitosis o bad breath, at ang pagtubo ng namumuong laman sa loob ng ilong ng pasyente na tinatawag na nasal polyp. Ang malubhang kondisyon ng sinusitis ay kinakitaan ng pamamaga hanggang sa labas na bahagi ng mukha, tulad ng mga mata, ilong at pisngi ng pasyente. Maging ang pang-amoy ay maaring tuluyang mawala kung saan pati na ang panlasa ng pasyente ay apektado. Sa kalagayang ito ay may non-invasive operation na itinuturo si Dr. E na maaring gawin sa bahay. Kailangan lamang magpakulo ng isang basong tubig. Isalin ito sa thermos na baso upang matagal na mapanatili ang init ng tubig. Dagdagan ng 2 kutsarang suka at takpan ng malinis na imbudo. Lalanghapin ng pasyente ang usok mula sa imbudo habang banayad na inihahaplos ang healing galing oil sa mga sinus points mula sa ilalim ng kilay hanggang sa gilid ng ilong at ilalim ng cheekbones sa loob ng 20 minuto. Maaari itong gawin ng 3 hanggang 4 na ulit sa isang araw hanggang sa guminhawa at gumaling ang pasyente. Sinasabayan ito ng hydrating diet at pag-inom ng herbal serpentina tablet tuwing matatapos kumain 3 times a day bilang tulong para sa pagpapahupa ng pamamaga ng sinuses. Kasama po natin mga kapatid ang ating mga naturopathic practitioners dito sa ating Healing Mission. Nandito po si Ate Pauline Toribio ng Healing Galing Baliwag. At mula sa Healing Galing Pampanga, kasama natin si Ate Ina Solis. Samantalang mula po sa Cabanatuan at San Jose Nueva Ecija Outlet, si Ate Seri Binghoy. Habang inaasikaso po nila ang ating mga pasyente, akin na mga asikasuhin ang ilang mga healing katanungan. Sabi niya, mapagpalang umaga po, Dr. E. Ask ko lang, bakit lagi po akong bumabahing? Tapos, pag nakahiga ako ay hirap akong huminga. Laging barado ang ilong ko. Saka, Doc, almost 5 years na akong may sipon. Pero wala naman akong ubo. Tapos, irritable masyado yung mata ko. Ano po ba ito, Doc? Anong gamot ang dapat? Kasi minsan wala po akong pang-amoy. Yun lang po at maraming salamat. Si Mer Atkins. Mer, palatandaan ng sinusitis at saka yung madalas na paghatching o bumabahin ka, ay kasama yon, no, sa sinusitis condition o yung iba tinatawag tong allergic rhinitis. Alam mo ba na sa naturopathy, the Healing Galing Way, tinuturuan natin ang mga pasyente na iwasan ang iced beverages, no, para sa holistic approach ng paggagamutan. Laging tiyakin na tuyong-tuyo ang buhok pagkatapos maligo, no? Punasan ng tuwalya, patuyuin sa tuwalya at kung meron po kayong hair dryer, mas maganda para naiiwasan natin ang pagsumpong, no, ng sinusitis condition pati na allergic rhinitis. Iwasan din po ang malalamig na lugar at mas maganda po ay magpaaraw, no? Yung morning sunlight exposure between 6 and 8 in the morning, nakatalikod po kayo para lumakas ang baga at maiwasan ang sinusitis condition. Pero ngayon po, na ganyan na ang nangyari, no? At sabi nyo nga po, wala na kayong pang-amoy. Naku, nangyayari po yan kapag napapabayaan ang sinusitis. Tingnan po ninyo, 5 taon, no, na kayo po ay may sipon. Hindi po normal yan, no? Ibig sabihin nga po ay hindi natatapos, no, ang pagsulpot ng mga plema. Tingnan din po ninyo ang kondisyon ng inyong tenga, no? Kung madalas napapasukan ng tubig at kung napapansin po ninyo na parang may tubig
doon sa tenga, maaaring kasama po yon sa nakaka-aggravate, no, kung bakit ang sipon ay hindi na halos tumitigil, no, at patuloy na dumadami. Kaya yung ating pong nasal steaming procedure ang ating ipinapayo sa mga pasyente. Yan ang ating non-invasive na operation para po sa sinusitis condition. Kailangan lamang po natin ay yung thermos na baso. Ayan, maliit para po mag-hold ng init ng mas matagal. Lalagyan niyo po yan ng kumulong tubig, no? Yung kumulong-kulo po talaga para mag-produce ng singaw ng usok. At dadagdagan niyo po ng 2 kutsarang plain vinegar. Kailangan niyo po ng malinis na embudo. At sa dulo ng embudo na yan, habang nakapikit ang mata, ay lalanghapin nyo po yung steam, no, yung usok, at sasabayan nyo ng paghaplos ng Healing Galing Oil mula doon sa ilalim ng kilay, pababa sa pisngi, hanggang sa ilalim pa ng buto ng pisngi. At kung saan man ang apektado pa ng sinusitis condition, kung apektado po ang mata, no, ay hahaplusin nyo rin po ng Healing Galing Oil habang isinasagawa ang nasal steaming procedure. Kung sobrang tagal na po, katulad nito ay more than 5 years na no, makakatulong ang pag-inom ng herbal serpentina tablet para alisin ang infection, no, para hindi tuloy-tuloy na magbigay ng pinsala ang iyong sinusitis condition. Minsan po naapektuhan ng mata at ang iba ay tinatanggal ang mata, ang iba ay nabubutas ang ilong, no, kapag lumulubha. Kaya sasabayan po natin ng disiplina, yung katulad ng binanggit ko kanina, at tiyagaan nyo po ang nasal steaming procedure at yan po ay gumagaling sa Healing Galing Way. Idagdag nyo pa po ang pag-inom ng herbal vitamins B1, B6, B12 tuwing matatapos kumain 3 times a day para holistic ang approach natin sa gamutan. Sana po ay makatulong ang aking payo sa inyo. Samantala, isa pang hiling katanungan, ang sabi niya, Dr. E, may hika po ako at saka may sinusitis. Ano po ba ang dapat na gamot sa sakit na ito? Ano po ba ang dapat kong gawin? Nakatira po ako sa Talisay City sa Cebu. Salamat po, si Jonabel Barquio, no? Kumusta po kayo diyan sa Talisay City sa Cebu? Sana po ay ito lamang si Jonabel ang nakakaranas ng sinusitis, ha? Mukhang napabayaan mo, Jonabel, no? Alisin mo na sana ang mga malalamig na inumin, mabubula na inumin, no? At pati yung mga pagkain na maaasim, no? Kasama yung sinigang paksiw kinilaw kasi pagka may malamig, pagka may maasim at mabubuto, ay mag-i-induce na naman ang pagsumpong ng hika mo, no? Tapos na-aggravate pa siguro na pagkatapos mong maligo ay hindi mo napapatuyong mabuti ang buhok pagkatapos, kaya nagsabay na, no? Yung sumpong ng hika, yung sinusitis condition, dapat po yan ay holistic ang approach simula sa ginagawa nating mali at pagkain na hindi dapat, no? Babaguhin natin. Ayan, yan po ang Healing Galing Way. Tapos, gawin niyo po yung sinabi ko kanina na nasal steaming procedure, okay? At para po sa asthma, no, hindi po magti-trigger ng asthma attack kung kayo po ay iiwas na sa lahat ng may suka, sa lahat ng may asim, no, at lahat ng iced beverages, lalo na kung mabula. Kung may Healing Galing Oil po kayo, yan naman ang gagamitin ninyo sa nasal steaming procedure. Ano po? At saka, ihahaplos po yan, no, sa dibdib, sa likod, left and right side ng leeg. Matapos ang warm compress, matagal ang gentle massage ng Healing Galing Oil doon sa mga points ng lungs para po mabilis na ang asthma ay unti-unti, no, na gumaling na. Mas mabilis kaysa sa karaniwan kung tsatsagain nyo po ng 3 to 4 times a day ang gamutan. At sabayan nyo po ng pag-inom ng herbal cleansing tea na mainit-init habang naghahaplos kayo ng Healing Galing Oil para mas marami pong mai-flushing na toxins ang inyong katawan. At pampalakas po ng baga, no? Ang ating healing food tablets, makakatulong po yan sa inyo. So, ito po ang gagawin ninyong sa ating paraan ng gamutan at idagdag pa natin na puro maiinit na lamang po ang inyong iinumin. Tapos mainit na sikat ng araw tuwing umaga, malaking tulong po sa inyong bagayan. At kumain po kayo ng food for the lungs. Ang food for the lungs po natin ay mga gulay na hindi matubig. So, nandyan po ang malunggay, nandyan ang broccoli, cauliflower, ang asparagus, no? Kapag kumain po kayo ng matubig na gulay, katulad ng mga upo, patola, pipino, in 24 to 48 hours po, dahil malamig yan sa system, ay pwedeng mag-trigger ng pagsumpong ng asthma. So, iiwasan po ninyo. Maganda po sa mga asthmatic, sa halip na yung
makakatas, yung sa halip na labanos, yung mga binanggit ko kaninang gulay na matutubig, ay doon po kayo sa mga gulay at prutas na hindi matubig. Sa prutas naman po, mas maganda yung star apple, ayan, yung durian, at lahat ng prutas na madagta, katulad ng chiko, chesa, kamatsili, no? At pwede po sa inyo para hindi susumpungin ng asthma attack, yung mga prito, ayan, tsokolate na walang nuts. Pag may nuts po, may tendency na sumpungin kayo. Ice cream, mainit po yan sa katawan. Basta plain ice cream para sa mga may asthma, makakatulong po yan. Pero pag may nuts na po, ay baka sumpungin na po ng asthma, no? At malaking tulong po para sa mga asthmatic ang pag-inom ng herbal vitamins B1, B6, B12 para nang sa gayon ay ma-repair yung mga ugat ng baga. Pati na po yung ugat ng sinuses, no, na apektado po ng pamamaga. Okay, Jonabel, sana ay makatulong ang aking payo sa iyo. Sa mga nag-aabang naman po ng ating mga itinatampok na hiling halaman, dito tayo sa isang magandang halaman na ang pangalan po ay langkawas na pula o shell ginger ang tawag. Ang mga extract po mula sa bulaklak ng langkawas na halaman ay mabisang panlaban sa pathogens na nagdudulot ng sinusitis. Kaya maganda po yan. Ang pinakuluan naman na dahon nito ay ginagamit din po na pampaligo para bumaba ang lagnat ng pasyenteng nilalagnat at bilang diuretic o pampaihi. Ganon din, maganda po itong panlaban sa hypertension kung kayo ay naha-high blood at anti-ulcer, no? Ang isa pa pong halaman ay ang mayana o yung tinatawag na painted nettle. Painitan lamang po ang 10 hanggang 12 piraso ng sariwang dahon ng mayana sa apoy. No? Initin po natin o pwede rin sa ibabaw ng mainit na kasirola at itapal po sa bahagi ng sinuses na sumasakit. Sa noo, para po sa frontal sinuses, doon po pwedeng itapal o kaya ay sa ibabaw ng pisngi para sa maxillary sinuses. 2 beses po sa isang araw. Kung tsatsagaan po ninyo, ay makakakita kayo ng magandang resulta. Samantala, ang dinikdik na dahon ay ginagamit din po na panggamot sa mga masasakit ang ulo, no, na inilalagay po sa sintido o maaari din naman sa batok. Ginagamit din po ito na pantanggal ng mga pasa kung may mga pasa ang pasyente. At ang isa pa po ay ang halamang sambong o tinatawag po itong Blumea camphor. Ang kinuyumos po na dahon ng sambong ay itinatapal sa noo, no, pantanggal ng sakit ng ulo. At ang ginawang tsaa mula po sa dahon nito ay ginagamit na panlaban naman sa sipon. Mainit-init pong iinumin at pampaluwag din ng plema. Yung mga pinakuluan naman po na dahon ng sambong ay ginagamit na pamuna sa mga may sakit, parang pambanyos po sa mga may sakit para bumaba ang lagnat. Samantalang sa Thailand, alam niyo po ba na ang tinuyong dahon ng sambong ay tinatadtad nila at ginagawang sigarilyo para gamutin po ang mga sinusitis condition. Sana po ay makatulong sa inyo ang mga halamang ito. Magpapatuloy ang Hiling Galing sa TV. So itong iahanda natin ngayon na recipe, perfect na perfect para sa nararamdaman nyo. Hiling sangkap na sasaklolo sa sinusitis? Yan ang masarap na ihahain ni Chef Jeremy Fabia. Makikain na sa pagbabalik ng Hiling Galing sa TV, Year 2.